Jesus, wala kayo sama kanimo nga Dios nga mong gialagaran, Father. Jesus, you're worthy, Lord, to be praised, to be worshipped, Lord God. Takos kang alagaran, Ginoong Dios, sa imong mga katawhan, Lord. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa mata ko sang amudangop kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot nga tagamtamo. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa mata ko sang amudangop kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot na tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karong Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Jesus. Ang tulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa mata ko sang amudangop kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkanindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karong Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karong Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Jesus, walay lain nga makatagbaw ka na mo, O Diyos, kundi ikaw lamang, Father God. Oh, himuha kini nga mga pag-ampo, mga igsoon. Kung ako, tagbaw ako sa tubig mo, O Ginoo. Kung ako, tagbaw ako sa tubig mo, O Ginoo. Kung ako, tagbaw ako sa tubig mo, O Ginoo. Kung ako, tagbaw ako sa
sa tubig mo, O Ginoo. Yes, Lord. Pun ako tagbawa Ginoong Dios sa matag usa ka espiritu Ginoong Dios nga na mag-uhawon Father God sa imong presensya o Dios. O Ginoo, pun ako tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Pun ako tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, O Diyos ikaw. Wala ang espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Hallelujah, Lord. We give you all the highest praises, honor, glory, and adoration. In Jesus' name, amen, amen. With this trouble all around, I was born to praise. Living in this glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship Him. I was born to praise the King. Lift my hands and worship. Hallelujah! Kumusta mga kaigsunan? Kalipay gyud sa anak or sa katawhan sa Dios nga makita ang matag usa nga adunay ka kana bitong kalipay. Hallelujah. So dili nata magdugay kay langayan ra ba ko basta ko yung share. Amen. Mamarog ta mga kaigsunan. Og atong andamon atong kasing-kasing mangayo kita sa tabang sa Dios. Hallelujah. O labing gamhanan nga Dios. Pagkaanindot gayud Lord sa imuhang presensya. Ang imuhang mga alawituni ni kagabihion nagpasidaan, nagpahimangno gayud Ginoo. Nga dili kami mabuhi Lord kung wala ang imuhang tabang. Salamat Lord nining kagabion nga ania ang imong mga katawhan. Ang matag usa ka namo Lord. Uhaw gayud kanunay sa imuhang presensya. Tabangi ang matag usa Ginoo Lord nining kagabihion. Walay nadilong Ginoo sa among gikinahanglan sa among kalawog espiritu Lord God. Ginoa niya kami nagpaubos og miila gayud nga nanginahanglan kami sa imuhang presensya ug sa imuhang tabang. Dihugi Lord ang imong pulong niining kagabion. Lord, ikaw ang bahala sa kinatibuk-an sa kong kasing-kasing sa kong hunahuna sa imong makatauhan nga maminaw karon sa mensahe Lord God nga imong giandam niining orasan niining adlaw sarang o Dios nga adunay gyud Ginooy pagpamuhat Ginoo o pagpahimangno sa matag usa na mga kasing-kasing o God. Salamat Lord niining kagabion. Kanimo ang tanan dungog ug himaya Lord in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. So andam na ta mga igsuon. Di na ta magpaligoy-ligoy pa mularga na ta. Amen. Na ako'y nabasa mga kaigsuunan kay hilig jud ko og kanang basa og mga Christian nga mga book mga kaigsuunan. Na ako'y nabasa kang Pastor Cleo mga kaigsuunan usa ni siya ka pastor sa NIT International Harvest sa Malaysia nga nagaingon siya nga naa siya gi-quote dito mga kaigsuunan nga nagaingon siya nga life is a constant process of decision making, and in the course of our lifetime we will make many important decisions. In doing so, we must not forget to consult Him, si God na, who has the power to lead and guide us to victory.
I-translate na ko sa Bisaya mga kaigsunan. Nagaingon sa Bisaya, ang kinabuhi sa tao kay kanunay nagaproseso or nagproseso sa paghimog daghang mga desisyon. Amen ba mga kaigsunan? Mintras buhi ta, daghan nagaproseso ang atong kinabuhi sa daghang mga desisyon sa kinabuhi ug sa dagan sa atong pagkinabuhi iniining kalibutan na ato kunong himuon ang mga importante nga mga desisyon sa atuhang kinabuhi. Ug sa pagbuhat kuno nato mga kaigsuonan, dili gayud nato kalimtan ang pagkonsulta, pagdangop, pagtugyan, pag-align sa Dios kang Jesus Christ sa Holy Spirit kinsa ang adunay gahom sa pagpangulo o paggiya sa atuhang mga kadaugan. Amen? So, sa tanan day mga kaigsunan, ato yung ilhon ang Dios. Hallelujah. Last month, mga kaigsunan, while nga nagtanaw ko sa The Fords, ganahan kay ko ani magbalik-balik jud ko ani kay gana. Basta ganahan jud ko sa movie. Kay na-bless kaayo ko sa story mga kaigsunan kay ang story sa ako lang ni nga personal nga kuan ha, naglangkob siya sa kinabuhi sa batanon nga si Isaiah. Ang role sa usa ka mama, ang role sa prayer partner sa iyang mama sa church, ug ang role sa tag-iya sa company nga maoy nag-mentor niya. Ug mi-come up sa akong kasing-kasing mga kaigsunan ba while nga nagtan-aw ko sa salida, dako kaayo ang kalambigitan sa usa ka tawo sa life decision. Sa usa ka tawo, if he or she will follow the will of the Lord, if he or she obey the God's command, or if he or she stay in the sight of the Lord, or mutalikod siya sa Ginoo, or ang iyahang pagkinabuhi, iyang life decision making, or ang iyahang mga plano, dili niya i-appeal ang Ginoo for the rest of her life. Ug ang title des akong i-share niining kagabihon mga kaigsunan is Life Decision Like Never Before. Amen. Hallelujah. So, matag usa ka nato nga naa karon or even sa magalantaw ni ini nga video, mudawat man ta or dili mga kaigsunan, daghan kaayong mga gibuhat nato nga mga decision making or mga plano sa kinabuhi nga wala ta nahimong honest ni God. Amen? Daghang mga decision making or mga plano nga magbuot-buot ta, nga wala ta o dili ta usahay makapangonsulta sa Ginoo kung sakto ba kini nga desisyon sa akong kinabuhi or nakabuhat or nabuhat ba nato ang mga decision making sa tong kinabuhi nga nakahimaya or nag-glorify ba si God ni ana. Nining kagabihan mga kaigsunan before ta musulod sa word ni God. Mangutana ko ninyo, in every plan that we have, did we pray? Hala, nangatug mo diha. In every plan sa tuhang kinabuhi, did we pray? Be honest. Dili tanan. Dili tanan. Did we ask God for His guidance? Yes or no or maybe? Hala Lord, ikaw ray nasayod. Igsoon, ako, matagusa ka nato, ikaw ra og ako ra gyud ang makatubag atubangan sa Dios. Hallelujah, niining kagabion sa pangutana mga kaigsuunan. Kay niining kagabion, we must understand and know gyud that our decision can affect the eye sa tuwang future o sa tuwang destiny. Mo careful gyud ta ay ta mga kaigsuunan, ma-minor, ma-major decision making man na or plano sa kinabuhi nato, kinahanglan gyud ay ta kanabitong dili magpakumpiyansa mga kaigsuunan. Kay karon taod-taod atuhang pamalandungan ang word ni God nga nagdasig ka nato kay naa siya'y fundamental biblical principles mga kaigsuunan sa iyang buhi nga pulong
Gidala gyud ni nako mga kaigsunan nga nagdasig kanato nining kagabion once we follow and apply sa atuhang mga desisyon sa kinabuhi nga atuhang pagabuhaton every day. Four fundamental principles which are found in the living word of God that can be applied to the decision-making process matong tun-an ni ana unya mga kaigsuunan. Aron mahimo ta, we can assured nga ang tanang desisyon nga atong pagabuhaton or plano sa kinabuhi will not only succeed mga kaigsuunan, but it also please and bring honor and glory to our living God like never before. Amen? So, sa dili pa ko mo sulod ni ana mga kaigsuunan kaya taas-taas pa mga kuguras. Naasa tay kana bitong atong hatagan og kana bitong example mga kaigsuunan. Usa ni siya katawo nga mabasa nato or makita nato mga kaigsuunan nga naghimo siya og isa ka decision nga mo akong giingon ganina mga kaigsuunan nga careful ta sa atuang life decision ug mga plano sa kinabuhi kay makaapekto gyud ni ini sa atuhang future o sa atuhang destiny. Naadyo'y consequences mga kaigsuunan kung magpataka ta og desisyon sa atuhang kinabuhi nga walay labot ang Ginoo. So niining kagabion naatay kuhaan ba o pamanalangi kanang kuhaan ga natong example usa ni siya katawo nga mabasa nato sa 1 Samuel chapter 16 ug ang iyang ngalan mao si Haring Saul. Nasayod man tanong, kinsa si Haring Saul? Siya ang first king sa Israel. Siya, ang iyang bloodline is naa siya sa tribo ni Benjamin. Gipili siya sa katawhan ni ato nga panahon na kay mga katawhan nanginhanglan nangita na gyud sila og hari nga magkuan nila. So gihatagan sila sa Dios mga kaigsunan. So sa chapter 13 sa 1 Samuel mga kaigsunan, kung naamoy Bible, diha, naay story diha mahitungod sa gubat, batok sa mga Filistihanon. Ato yung sabton mga kaigsunan ha, kini nga sitwasyon nga nabuhat ni Haring Saul mga kaigsunan. Gubat ni siya batok sa mga Filistihanon, niina nga situation kay nakabuhat si Haring Saul mga kaigsunan o usa ka impulse decision. Impulse mean kanang ura-urada. Wala na'y kanabitong wala na'y wala na'y ligoy-ligoy pa. Kundi ura-urada nga nibuhat siya usa ka desisyon mga kaigsuunan. Impulse decision tungod kay sa iyahang kahadlok. Basa kong mga kaigsuunan, magtamod ta sa 1 Samuel chapter 13, verse, magsugod ko sa 7. Dili na lang ko sugod sa verse 1 kay mahitungod naman ni siya sa nag-andam na ang Filistihanon o ang mga katawhan ni King Saul mga kaigsunan. Mulaktod ko sa verse 7. Mao ni ang story mga kaigsunan. Sa 6, sa dihang nakita sa katawhan sa Israel nga naglisod sila kay gilibutan man sila sa kaaway, nanago sila sa mga langob, sa mga lungib, sa mga dagong bato, o sulod sa mga lubong o sa mga atabay. Ang uban na nabok sa Jordan, ngadto sa Gad o sa Gilead. Iniguli ninyo mga kaigsuunan, basaha lang ninyo ang first, gikan sa verse 1 hangtod sa pinakalas nining chapter 13 mga kaigsuunan. Si Saul, didto pa sa Gilgal, o ang mga katawhan nagkurog, o nga misunod kaniya. Naghulat siya 7 kaadlaw sumala sa gitagal ni Samuel. Kay niini nga time gud mga kaigsuunan, grabe na ang pakig-away sa mga Filistihanon, sa mga katawhan ni atong mga sundalo ni Haring Saul mga kaigsuunan. Naghulat siya 7 kaadlaw sumala sa gitagal ni Samuel kaniya apan si Samuel wala moadto sa Gilgal ug ang katawhan na miya na kang Saul. Busa si Saul miingon, dadang nganhi kanako ang mga halad nga sunugon ug ang mga halad sa pakig
dait. Kini nga situation mga kaigsuunan, tungod ni buhat og impulse decision si Haring Saul ni ani tungod sa iyahang kahadlok, tungod sa iyahang karatol, kabalaka mga kaigsuunan, nga pipila na kaadlaw siya nagpaabot ni Propeta Samuel ato nga time, unya para niya hapit na sila mapildi. Unya, wala pa ang iyahang gipaabot. Mao sa verse 9 mga kaigsuunan, miingon siya nga, dalangan hikanako ang mga halad nga sunugon o ang mga halad sa pakigdait. Nagbuot-buot si Haring Saul ni ani nga time sa pag-perform, wala gid siya authority to perform ni ana kay sacred matters na mga kaigsuunan diha sa Dios nga si Propeta Samuel rauntana ang mubuhat ni ana kanang paghalad mga kaigsuunan. Pero tungod na sa iyang kahadlok nga wala nagilain pa nga iyang kapadulngan, wala na siya makapaabot ni Propeta Samuel gani sa unahan nga verse, wala gani siya makapangayo nagtabang sa Ginoo. Nagbuot ura-urada na siya nga naghimog desisyon mga kaigsuunan ni ana nga time. Unya sa verse 10, tanawan niyo mga kaigsuunan ha. Sa verse 10 ni ana miabot si Propeta Samuel. Sa nakahuman na siyag halad, miabot si Samuel og miingon si Samuel, unsa man kining imong gibuhat? Mao ni ang giingon ni Propeta Samuel kang Haring Saul mga kaigsuunan. Tan-awan ninyo ang tubag ni Haring Saul kay inganita sa atong kinabuhi. Kanabitong basta makuan na ang atuhang mga desisyon, daghang kitag rason sa Ginoo mga kaigsuunan. Mao ni ang tubag ni Haring Saul. Sa verse 10, sa verse 11 mga kaigsuunan, nagaingon siya, mitubag si Saul, sa pagtanaw ko nga namiya na kanako ang katawhan ug wala ka man moabot sumala sa imuhang gitagal, ug ang mga Filistihanon andam na sa pakigubat dito sa Mikmas, verse 12, nakaingon ako, tanawa mga kaigsuunan, muatake na lamang kanako ang mga Filistihanon dinhi sa Gilgal apan wala pa ako makapangayog panabang sa Dios. Busa nagpakatakos ako pagsunog sa mga halad. Klaro kayo ang situation ni ani nga time mga kaigsuunan nga nagbuot-buot nagani si Haring Saul nga naghalad sa offering mga kaigsuunan nga wala siya authority nga mo perform ana, wala pa gid siya mangayo og panabang sa Ginoo. Ura-urada mga kaigsuunan nga nagbuhat siya decision, impulse decision nga makapaguba ni ato sa iyahang pagkahari mga kaigsuunan. Mauna nga giingnan siya ni Propeta Samuel mga kaigsuunan no? Sa verse 13 and 14 mubasa ta mga kaigsuunan ni ana si Propeta Samuel og miingon si Samuel kang Saul, binuang kining imong gibuhat, wala nimo tumana ang sugo sa Ginoo nga imong Dios. Kung nagmasinugtanon ka paunta, magpabilin ka unta og imong mga sumusunod nga maghari sa Israel hangtod sa kahangturan. Sa English pa, you acted foolishly. Your kingdom will not endure. Mga kaigsuunan, giingnan siya ni Propeta Samuel. Mao ni ang terrible outcome ni King Saul sa iyahang wrong decision, sa iyang impulse decision mga kaigsuunan. A foolish decision nga nimuguba sa iyahang kingdom o sa iyang destiny mga kaigsuunan. Diha giingnan siya ni Propeta Samuel mga kaigsunan. Maupod ta mga kaigsunan kung naadi tay mga wrong decision or mga impulse decision or mga decision nga wala maka-align ni God, wala nato pangayui ang tabang sa Ginoo, maguba gidi ay muani ang mga wrong decision or impulse decision o mga consequences sa atuhang kinabuhi mga kaigsunan. So, musulod na ta sa upat ka fundamental principle nga makita nato sa buhing pulong sa Dios mga kaigsunan nga that can be applied to the decision making process mga kaigsunan sa atuhang kinabuhi.
Kay gusto gyud sa Dios mga kaigsuunan nga kana bitong sa atong kinabuhi ato gyud siya kanunay ilhon. Hallelujah. So number 1 mga kaigsuunan, ang upat ka principles is follow His will. Kamu gani, follow His will. Okay, Proverbs 3 verse 6 nagaingon diha, seek His will in all you do and He will direct your path. Sa Bisaya pa, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Means mga kaigsunan, hinumdumi siya sa tanan. Sa tanan nga naglangkob sa imuhang kinabuhi, life decision man na, plano man na, tanan mga kaigsunan, gusto sa Dios nga pangitaon, muduol ka, i-appeal nimo siya, hinumduman nimo siya, kay siya lamang gayud ang mutultol nimo sa sakto nga desisyon, tultulan kaniya sa sakto o matarong nga dalan mga kaigsuunan. Amen? Kasagaran mga kaigsuunan sa atohang desisyon nga ginabuhat. Moingon man mo, dili oy. Sometimes di yun, sometimes mga kaigsuunan, naatay mga desisyon sa tuhang kinabuhi nga nakabasi usahay sa tuhang emosyon or pagbati. Nakabantay mo mga kaigsunan? We often make our decision based on our emotions and limited knowledge. Kung unsay atuhang gibati, ug unsay pinaka the best nga decision nga buhaton. Kana bitang God's will lagi ni, okay lagi ni, nakasabot lagi si Lord sa kong desisyon. Sige, guna taan ni mga kaigsunan. Wala pa gani na nimo hatagi o wala pa gani na nimo lingkuri sa mga pag-ampo, nag-ura-urada na ta mga kaigsunan og desisyon sakto lagi ni. Okay na si God ani. Nakasabot si God ani, ingani maning tao. Nakasabot si God ani, bang moabot ang consequences sa imuhang gidesisyon or sa mga plano nga wala nakalinya sa Ginoo. Kisay basulon, mostly sa tao. Ang tao or ang Ginoo? Mostly ang tao mubati dayon og kaiubos sa Ginoo mga kaigsuunan. Mabitaw ni ang dakong pangutana niini kagabion mga kaigsuunan. Have we ever bothered to seek God for His specific guidance and direction sa tuhang kinabuhi? Mihatag ba gyud ta? Gihatagan ba gyud nato o nangayo ba gyud ta og specific guidance o direction ni God every day sa tuhang kinabuhi mga kaigsunan? Do we attempt to align our decision with the will of God? Or, unya naka Lord, unahon sa nina ko Ginoo. Kay, importante kaayo ni Lord. Kinsay ingana, mga kaigsunan, sa tuhang kinabuhi, nagpakahilom lagi mo diha. Mga kaigsunan, dili gyud na malikayan sa tao mga kaigsunan. Nga naatay mga desisyon mga kaigsunan, nga dili usahay ang tao mudangop sa Ginoo. Ura-urada nga muhimo og desisyon mga kaigsuunan. Nini kagabion, God will be glad and more than willing to help us to follow His will because He wants only the best for us, mga kaigsuunan. Gusto sa Dios nga tanan, nga sa atong hunahuna, sa tanan nato nga mga plano o desisyon, gusto sa Dios mga kaigsuunan nga ato siya kanunay i-appeal. Gusto sa Dios nga makadungog siya sa imuhang tingog nga Lord, sakto ni, Lord, angayan ba ni Ginoo? Or Lord, unsa man? Pero ang tao, wa pa gani segundo. Niguna. Wa pa gani makadungog sa small boys. Wa na guna. Mga kaigsunan. Ang yawi sa katubagan kay naaraday sa ato ang desire to consult Him. Naara gyud ay sa matag usa ka nato mga kaigsunan nga every decision making, every plan nga tuhang pagabuhaton sa kinabuhi, naa gyud ay nato mga kaigsunan kung mo konsulta ta sa Dios nga Lord mauni Ginoo kay matud pa niya sa 1 John 5:14 mga kaigsunan. And we can be confident that He will listen to us whenever we ask
him for anything in line with his will. Awa mga kaigsuunan. Ani ang Ginoo. Kung makaayo ka nato, maminaw gid siya, ang ato lang gid is ang pagtawag, ang pagkonsulta sa Ginoo. Lord, unsa man Ginoo, sakto ba ni Ginoo? Aron dili ko unsa man matukamo sa unahan. Matupa ni Propeta Isaiah sa Isaiah 50 verse 7, because the sovereign Lord helps me, I will not be dismayed. Dili gud madismaya ang tao nga mudangob sa Ginoo mga kaigsunan. Therefore I have set my face like a stone, determined to do His will, and I know that I will triumph. Magmadaugon gayud ang tao kung mudangob siya sa Ginoo. Kung mo-follow siya sa kabubuto ni God, follow His will, mao na ang number 1 nga principles ni kagabion mga kaigsunan. Kung gusto ta nga musaksid ang atuhang decision making sa kinabuhi mga kaigsunan. Mao man ni giingon ni propeta ni propeta Isaiah or ni prophet Isaiah mga kaigsunan. Dili gid madismaya ang tao, kundili mahimo pa hatagan pa siya kadaugan sa Ginoo. So ang atong buhaton is number 1, unsa ganito? Hala, nangatulog. Unsa ganito? Follow His will. Hallelujah. Ay, magtulog-tulog diha. Unya na magtulog-tulog gini uli. No, minaw sa taspulong sa Ginoo. Number 2, obey God's command. Obey God's command. Katong the forts, mga kaigsunan, grabe kaayo ang struggle ni Isaiah atoy. 19 years old, daghang mga bira sa kalibutan. But the time nga si God nagayud mga kaigsunan ang ni kuan sa iyang kasing-kasing, dili basta-basta ang iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios sa kinabuhi ni Isaiah. Dili basta-basta ang life decision sa gibuhat sa mama ni Isaiah mga kaigsuunan nga kanunay magampo, kanunay ang mama magtagaw-taw mga kaigsuunan para sa kaayuhan sa mga anak. Walay undang mga kaigsuunan sa pag-ampo. Grabe gyud nakakuha gyud kog lesson ato Lord. Ing-ani gyud ay mga kaigsuunan. Ampo ta mga mama, even sa kauban sa church. Mga kaigsuunan, kinahanglan nga mangita kag prayer partner nimo. Kay in times nga naa kay mga trouble sa imuhang kinabuhi, pwede nimo siyang tawagan. Sis, Brad, tabangi ko kay naglisod ko ni ani, kabantay mo sa friend sa ihang mama. Usa lang katawag. Mutubag dayon og mga muyo dayon sa Ginoo mga kaigsunan. Og life decision nga gibuhat sa nagmentor sa tag-iya sa company. Grabe kaayo mga kaigsuunan. So dili basta-basta ang kinabuhi ato or ang pag-follow ni Isaiah sa kabubuton sa Dios. Og number 2, obey God's command. The most serious mistake committed ni King Saul sa iyang life decision mga kaigsuunan, dili ang issue sa pag-perform sa burnt offering or sa fellowship offering mga kaigsuunan. Ang fatal flaw lies in the fact that it was the direct disobedience niya sa Ginoo. Ang wala niya pagtuman sa command ni Ginoo. Mauna ang matud pa ni Propeta Samuel sa 1 Samuel chapter 13 mga kaigsunan, nagaingon siya diha. Og miingon si Samuel kang Saul, binuang kining imong gibuhat, wala nimo tumana ang sugo sa Ginoo nga imong Dios. Kung nagmatinumanon ka paunta, magpabilin ka unta og ang imong mga sumusunod nga maghari sa Israel hangtod sa kahangturan. 14, apan karon kuhaon na kanimo ang katungod sa paghari og nagpili na ang Ginoo og laing tao nga iyang ipuli kanimo nga mangulo or pangulo sa iyang katawhan kay wala mo man tumana ang sugo sa Ginoo. Diha nayabo mga kaigsunan kay wala man mutuman si King Saul sa command sa Ginoo mga kaigsunan. In contrast is the man who sought by God Himself, nga nagpuli ni King Saul mga kaigsuunan, is the position of sa king nga mahimong hari sa Israel mga kaigsuunan was King David. Mao man ni ang giingon
giingon ni propeta diri sa chapter 13 nga naa na gipili ang Dios nga mupuli nimo nga muhari sa Israel mga kaigsuonan. Sa una, sige ko maminaw sa pulong sa Ginoo kana magwali akong papa niya, makadungog ko sa radyo mga kaigsuonan, makakuan ko sa internet. Nagponder gud ko nga, Lord, nganong si King David gitawag man siya a man after his own heart? Nganong gihatagan man nimo, Lord, nganong gihatagan man ni God such a high regard and success in everything he did in his life si King David? Nganong Lord, nganong gitawag siya ing ana? Nganong ing ana man, Lord, si King David nga nahimo man siyang madaugon sa tanan niyang pagabuhaton? Ang tubag day mga kaigsuunan, kay si King David is a man who kept God's command and obeyed His word. Mauday na ang yawi sa kadaugan ni King David mga kaigsunan. Matupan niya sa Psalms 119 verse 30, David says, I have chosen to be faithful. I have determined to live by your laws mga kaigsunan. Basahan lang na ninyo sa Bisaya. King David declared, your command make me wiser than my enemies, for your command are my constant guide. Ing ana daay pagmuubi ang tao sa command, sa pulong sa Dios mga kaigsunan, mahimo gid siyang magmadaugon. Mao ni si King David mga kaigsunan succeeded most in his decision because of his total dependence of the word of God. Kita ka toink. Matoink toink. Kita kaha mga kaigsuunan. Nahimo batang dependence on the word of God? Or, okay lang. O, bitin nakita. Ang Ginoo namin dako, nakakita. Tapos langit daw, mata. Mga kaigsuunan. Muna ang gusto sa Dios nga mahimo tang faithful, determinado sa pagpuyo sa laws or sa command ni God. Mo day ni si King David mga kaisunan, nakasabot siya. King David understood that his action would consistently reflect God's principles. Matupan niya sa Psalms 119 verse 5 to 8. When I learn your righteous laws, I will thank you by living as I should. I will obey your principles mga kaisunan. Muna giingon ni King David, muna nga nahimo siyang magmadaugon kay wala lang siya mo follow sa will ni God, ni obey pagid siya. Hallelujah. Number 3 mga kaigsunan, kahapit ng oras, 5 minutes na lang, prayer. Yabo na po aning prayer. Prayer. Kasagaran ang pag-ampo is taken for granted and we make snap decision without saturating the issue with prayer. Sakto ko tinuod. Or dili. Kasagaran sa atuhang o kasagaran sa mga tao, ang pag-ampo mauwahin na lamang. Diha maghimo tag snap decision without saturating the issue with prayer. Kabantay ta mga igsuon nga usahay na atay mga decision nga ura-urada nga atuhang ginabuhat na kung kana ra ba nga decision mo backfire, masumbalik nimo ba nga bati. Kanang consequences nga imuhang gibuhat nga walay labot sa Ginoo masumbalik nimong bati, we question God and rant, we question everything and blame from the circumstances to people around us, daghan mapagan. Kung ang decision nga imuhang gibuhat mo sumbalik nimo nga bati, baang pagan tanan. And we even vent our frustration to God at Himself. Our Lord. Si Lord na badayon ang sayop. Si Lord na badayong basulon sa tao. Ug ang gibuhat nga desisyon, bati nga masumbalik sa tao, wa na. Luoy in taon kay si God. Pero milang in taon, masumbalikan. Di na kunin mo Lord, di na jugo Lord, mauna ni. Nya, pangutanon ko na tatong kaugalingon mga kaigsunan. As believers of Christ, we should follow Him and imitate what He does mga kaigsunan. When Jesus chose the 12 disciples, He saturated His decision with prayer. Mabasa na ninyo sa Luke 6 verse 12 to 13. Jesus went to a mountain to
pray and pray to God all night. All night. Pero kita mga kaigsuunang, nasayod na ka Lord, mauna ni Ginoo, buhaton ko na ni, si Jesus all night nga nag-ampo mga kaigsuunan. Iyahang giampo sa Dios nga Lord, unsa sakto ba ni mga tawhana Ginoo nga akong ipadala matud pa sa at daybreak he called together all his disciples and chose 12 of them to be apostles. Og this chosen few went on to shake the very foundation of the world. Kay nga naman, giampuan man ni Jesus ang katong dusi. Maupod na mga kaigsunan, kung giampuan na to ang decision making, mga plano sa kinabuhi, then kadaugan ang imuhang matagamtaman. So niining kagabion mga kaigsunan, from now on, recognize ilhon gyud nato that every plan we have and every decision nga atohang pagabuhaton must be put under the process of prayer. Importante gyud mga kaigsunan ang mga pag-ampo. Wala gyud lusot. Wala gyud kuan sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Basta giampuan na nimo, gipanalangina na si Ginoo, then madaugon jud ka. When we pray for our plan and decision, we acknowledge that we need God. Awa sa dihang mag-ampo dito mga kaigsoon, imong giilangan nang hinahanglan ka sa Dios, and that without Him, we cannot do anything meaningful. We must acknowledge that without His help, we can never experience true success. Amen? I hope mga kaisunan nga atohang nanang nasalo nining kagabion nga kung wala ang tabang sa Ginoo, wala gyud mga kaisunan, dili gyud ka makasinati og tinuod nga kadaugan mga kaisunan. Last mga kaisunan, godly counsel. Number 4, godly counsel. Number 1, follow His will. Number 2, obey His commands. Number 3, prayer. Number 4, godly counsel. Na ako'y nabasa ng quotation ba nga nag-ingon, a wise decision maker will always consult people whom they view as more knowledgeable and have more experience than them before they make any major decision in life. Mga kaigsunan, muna akong nabasa, mga kaigsunan, matupa sa Proverbs 12 verse 15, nag-ingon diha nga, only a fool thinks they do not need advice. The wise, however, sees the value of listening to others. Bisaya pa, ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto, apan ang maalamon mamatig tambag. Nagatay mga nalibugan nga mga desisyon or nabugatan ka, wa kakasabot mga kaigsunan, duol sa godly counsel. Duol nila ni pastor, duol sa mga kanabitong sa mga leaders or sa church nga nalantawan nimo nga kanabitong nga ang panambagon ba mga kaigsunan matupa sa Psalms kay nanginahanglan gyud ta mga kaigsunan og godly counsel. Matupa sa Psalms 37:30, the godly offer good counsel, they know what is right from wrong. Maalamon ang mga pulong sa taong matarong ug magsulti siya subay sa kaangayan. Ayo gumugduol sa mga tawo nga walay kaalam sa Bible kay tiwasan mo. Kung naa kay mga decision sa kinimo, major o minor man na, ngayon ka, pastor, kami niyon ako, pastor, siya na bagyod, pastor, duol day mo ni pastor, ampui ko bi, tabangi ko, ug siya na bagyod, pastor, ay, magbuot-buot, mga kaigsunan, hallelujah, mahinumdum ko sa usan ako kayot, humat naman ko mga kaigsunan, nga wala gyud siya, mangayo og tambag, sa mga katigulangan mga kaigsunan. Ang iyang kaminyoon naguba, nagminyo siya og dili Kristohanon, nibalik ang iyang bana sa droga. Lami na unta na ito ilang pagpangalagad sa Ginoo, but mao gyud ni ang lisod sa dili Kristohanon mga kaigsunan nga imuhang mabana.
Ginoo na lang yung ikuan. Grabe yun, nag-suffer yun ang batanon mga kaigsunan. Muna nga kamo mga batanon, moabot gani sa punto nga maminyo na mo or naamoy mga decision nga nabugaton mo, mga major decision, duol gyud mo sa godly counsel, magpatambag gyud mo sa mga katigulangan nga nasayod na or naanay gidihugan or kana bang maalamo na ba sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Amen? So, niining kinabuhi in life decision, ang life decision, nato sa kinabuhi mga kaigsunan, we must align, we must pray, we must follow and obey God's word, ug muduoy gyud ta sa godly counsel. Hallelujah. Nakuha ninyo mga kaigsunan? Nagdali-dali na ko kay oras naman. Hallelujah. Nilapas na ko 5 minutes. Sorry. So, mao ni mga kaigsunan, ining kagabion, God, like never before, ikaw na ang una, dili kay kita ang mag-una sa tuhang life decision, making and plans sa kinahabuhi. To God be the glory, mga kaigsunan. Hallelujah. Praise God. Dalagon kayo ang atong buhi nga Dios mga igsoon sa iyahang pulong. Ingna sa nimong tapat ko ng mga igsoon, nakadesisyon na ba ka? Oh, mga igsoon, desisyon na nato nga mohatag sa to ang praise report. O kinsa man ang muuna mga igsoon? Oh. Murag wala pa man nakadesisyon. Ato sa lingon pagbalik ang atong tapad. Oh, kuhita sa mga igsoon. Kinsa man ang una nga mohatag? Oh, si Noyroy, atong hatagan sa masipang pakpak. Ang sunod mga igsoon, pag-andam-andam na kanapatay time. Amen. Laro na kayo na, basta may yung una, waging pataas. So, salamat ko sa Ginoo mga igsoon sa safety ngayong gihatag ganina. Kanang ni-action ko, duka-duka ba niya. Kanang nako sa Cebu niya, ako lang gi-off out, gi-sit na ko, kanang, ugnay mo bu, kanang lapo-lapo ba. Dili na ako sa bridge. Kay muli ko, mong pahuway ko ba. Dili na ako sa bridge, wala ko ma-off ang akong data. Kanang new bridge niya, padong dulho ka na, doon lang mitrobang, naawta ni book siya, City Hall, Cebu. Pag may Robinson sa dapit, ang mata na ko mo sige, pray Lord, ikaw lang ibahala Lord, kay kaning mangita tag kwarta, bahaton na tanan, tinaron lang. So, nagpray ko pa ni Lord niya, ang last na ko nga paagi gyud ni utong na lang ko, para siyempre kung muwa na kay ginhawa, mong sigaw ginang mata ni mo. Wag yun mada. Pero ako mata, gamay lang kay buka ba nga, pag-abot dito sa City Hall, ningin ko, Lord, ningon man ang kanang maana man ang Google nga, you are arrived. Ko, Lord, salamat. Wala ko damha nga. Pero, sa tibo kong kinabuhi mga igsoon, sa kadaghang higayon nga, giluwas ko ni Lord, gisafety ko niya, kaingon ko, Lord, nasayod ko nga, mong i-preserve ang akong kinabuhi. Tungod kay hagbay ra ko, nga wala na. Kung dili pa tungod nimo, kung wala pa kay plano sa akong kinabuhi. Mo to nga, nagpliti na tong passenger, babae. Pag magpliti niya, murag naulian ba, kayo murag kung gigan mata, mga kanang hinanok ka ba? Padong na ko uling, kung di naman sure kung ginang matug, kay murag, kung naman akong, presko na ko pamati ba ko, Lord? Si Faye, off karon nakaigayon kong simba. Ugma, half day ra ang iyang nasa seminar half day gi-invite ko ni Pastor Marlo dito sa Soong kung makahigayon gyapon ko murag imong gisit ang tanan Lord og ako nga ibalik sa Dios ang tanang mga papasalamat. Praise God. O kinsa ang musunod mga igsoon? Mga igsoon, taas kay to ang atong higayon mga igsoon nga angay kita mo pasalamat sa Ginoo. Atong sugaton sa masipang pakpak si Kaloy. Tauran kita langit ani kay kan magit kanang ko tala na ko amgit ko ako kadaugan Megson plus report kay praise report ko tinuod gining giduka gid ko Megson kay sa trabaho na mo grabing among production grabe ang delivery niya kuyo ko delivery ba mao to pagpangutanan ni life coach ni ate nga ang akong nahunan urada man urada wa kwas number 1 ba nga giduka tungod sa trabaho pero praise the Lord yapon kay ang
ang Ginoo magtukmod gapon nimo ba sa tanang buluhaton sa simbahan bisag kapoy ka mubarog gid ka ba tungod kay nahigugma ka sa Dios. Mao na kay hantod karon ang imo mapagdaig mao pay gipangita sa Ginoo. Ug akong kadaugan maigsoon ang akong bata si Kayna kay gisakitan pug tiyan niya nat kami ging tulo human ako siya nagpasalamat og dako sa Ginoo kay nawagtang sad na naka-absent siyag mga duha ka adlaw nya kaning bata gud og unsay desisyon maglibog ka og unsa ngano kay dili nimo tanan may pareha nato nga makatimano gitag ingon nga naunsa ka ana ba daghan kay pamation na bata nya pasalamat ug dako sa Ginoo kay na losaw gid siya sa mga pag-ampo bisan tod og ni-take tag mga tambal pero ang atong pagtuo naa gid sa Ginoo gi mga elemental na sa ba nga gigamit mo na nga akong kadaugan sa Ginoo nga na huwas na ayo gid siya nya ka eskwela og sa iyang pag-uli ganina wa gid kabaos Janice nga ni pauli siya nya kay tungod lagi sa kwan mga daghang mga negatibo ba nga mo sugatog ba na puti mo to na grasya po sa Ginoo kay naabot po siya nga wani eskwela na pod ko Lord kanang bitaw kita tinuod mga kanang na sa mga life group ba kay ingon ta nga kinanta maginampuon dili lang para sa atong kagalingon kundi sa atong mga membro o ingon ta mga kaubanan sa church ba nga dako gid sa katabang o makapagdasig sa uban mo na dako kay kog pasalamat sa Ginoo kay hinangano kanunay bitaw duol ka sa presensya sa Ginoo duol ka sa mga nga ingon tang mga dagkong mga pamaagi sa Ginoo ba nga gipakita ka ba makaingon ka nga Lord kanang sa imong presensya pa lang daan sa imong kaayo makapasalamat ka makapamalandong ka bisan sumatotal nimo tanan ba nga giunsa ka sa Ginoo nga unsa pa may imong angayon atrasan nga ang Ginoo nagpadayag naman nimo sa mga butang nga wala pa namo nahikaplagi og iya lamang ang tanan og himaya. Praise God. Og mga igsoon, ako pasalamat sad ko kay nakahinumdum ko ba pagkagahapon kanang gi-survey na gid sa taga BMO ang sa dito ang among gipahimo unya kanang pag-survey mga igsoon mohatag ta ko pang snacks niya. Wa man gidawat so ako ra sa gi-keep ko ay nakasave ko kay kanang wala pa ayuda. Wala pa nadawat ang ayuda mga igsoon so medyo gipit-gipit pa unya pag ato na ko sa eskwelahan kay gitawagan ko nga kanang ma'am pwede na nimo kuhaon dayon ang kuan ang papilis kay para ma-transfer na po dito sa engineering. Unya well nagkuan ko maigsoon kanang sakay ko og bus na tiguwa nga ni kuan ba na tiguwa nga ni sakay nagdasya resita nya na siya kanang dili lang ko mo lingkod ha kay wala ba ako'y plite nya naglaban siya resita ko noon sa dekatay na siya, kuan akong anak na hospital ko no sa Karahay. Niya ako siyang gisukit-sukit. Siya kanang dito man ko dit sa may simbahan sa Mactan, wala pa manggoy kuan, wala daw unsa na nagmeeting pang pari or nabatoy gimisahan. Niya wala lagi ko'y kuan ana, wala daw siya pangkuan siyang anak, unya na hospital 14 anyos, gisukit-sukit na kay basig ka ng scampod mga igsoon ba, uso na bayapod na karon. Nya mo to gitanaw na ko dito, updated man sad ang kanang iyahang date. Nya mo to maigsoon, nagtanaw ko sa kumpitaka. Kula, mura glass bunot man eh. Padong ba yung kwato sa kanang sa City Hall basig, maparihas na po nato katong paglaas niya. Medyo may pagka na prank ko sa akong nabayran. Ko Lord, ko sige, ang katotatong kinagamyan akong kuhon mga igsoon, mura magnipitik sa akong kamot, mura gilaptikan ba? Oy, ayaw na. Mo to, ang katong kanang dako-dako ako nahatag mga igsoon ko Lord. Wala na dyan ko nagmain mga igsoon. Nya mo to, pagka kanang wala na dyan ko nagmain pagkagabi ana kay hibong ko. Nitawag bitaw na ko igsoon mga igsoon, nakadawat ko ayuda. Pasalamat ko. Unya, dili ra dito na human. Nitawag na pud ako sa kaigsoon. Kay gitagaan na pud ko kanang 150. Nagpusot-pusot man niya. Wa pa dito na human pag igsoon. Pagkagay ng buntag, ni Dola pud si Dodong gitagaan kog 500. Imagine mga igsoon, ang 500 nga akong nahatag. Almost the times 3. So yung una ka, maayo ang atong buhi nga Dios mga igsoon. O kato mga igsoon, kanang dalaygon kay siya sa tanan nato mga kadaugan, no? So kung wala na mo apas, ay, napagidi ay. Atong hatagan sa masipang pakpak si Hanipay. Pasalamat ko sa Ginoo mga igsoon kay nakahinumdum day ko pag
kuan pag weekend. But before na, thankful ko ni Lord na maski umitig bantay ron, gisustain me ni Lord na kanang kumbati good. O niya, kanang pasalamat po ko na nitabang silang Pastor Arinda o si Pastor James, no? Kanang mag-atang niliyan sa school. Pag Friday di ay kay nanguli mig bukid kay kanang birthday sa akong father-in-law, Papa ni Ray niya. Thankful ko ni Lord sa protection kay ni Uwan, pag abot yun na mo dito sa bukid na, as in, naabot na yun mi dito. O nindot kay katog dito kay Freeman Aircon, no? Nya, kanang bantay lagi kog bata, pag inugmaan na, kanang kuan, sana, dito ko naka-appreciate sa kanang camping. Kanang makatunan na to sa camping ba, na kanapit ang magluto nga walay stove. Di ako, nanad man na kanang diretsyo na ba, pitik-pitik na ba. Dito kay abuhan. Pasalamat ko sa Ginoo na nagamit ato kanang mga na-experience sa camping ba na, inanion man di ay na, no, kanang tayop-tayop, mga inanaw. Yan, nalingaw ko. Yan, nakarin ko na, ay, makapahuway na ko. Agoy kay pagkuan mga igsoon, samtang nagluto na para sa kanang paniod to ba, na may mga bata. Unya, para masikop sila, mao to akong gipahimo og kanang greeting card. Nya, dako kayo push ang Ginoo sa ang kasing-kasing na padawaton ang mga bata. Nya, mo to gitake na kong opportunity na makatal og story, kanang sana share no sa kanang pulong sa Ginoo, tudlo ag kanta. Mura kong nag-children ministry, kung ginaani man gito na mo pagsugod ni mama sa una, nya bukid version lang to, nya. Kuan gud to, pila sila kabuo ka kids? Murag 10, mga inana, ubay-ubay. Og nagpasalamat ko sa Ginoo nga nanawat sila, maski silang pagkabata. Nya, basin first and last to na ko mamitong ubang bata, wala kay ko kuan, pero grateful ko ni Lord sa maong opportunity. Nya pagpauli na mo, gipanalipdan mis Ginoo. Nya mo dito mga igsuon, katuding gabi una sa Friday pag adto na mo sa kanang bukid kay gikabuhi kog maayo, mandawi pa lang gasukan ako. Kay mao di ay kanaday mission para pagugma di ay na aday gipabuhat ang Ginoo di ay nya. Mao to pagpabalik na hapon, balik pud mi dayon tungod sa life group. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga napurma ang life group unya madasigon kayo na ang kanang kuan Aguilar siblings ni adto gyud ang kuan ni apas maski kanang na-late sila kay duty pa ang isa nurse ang isa kanang kuan si attorney ni apas gyud didto nya napurma mi didto sa Mactan Newtown nya kuyog ang mga ilang mga anak na teenager na nya naapod si Angie bali namuhat yun ang Ginoo gyud sa matag usa ka kinabuhi. Nakaana ko na Lord salamat na imuming kanabitang wa nahimong kawang ang weekend, wala nahimong kawang ang day off maski kapoy kay biyahe nya kuan kanang bantay bata 163 mga nana pero pasalamat ko sa Ginoo na naay agi. Dili lang agi sa kanang unsa na ay kanang physical kundi naay agi spiritual ban kanang namunga unya kuan sana na nakakabig ta ba mga bagong kalag para sa Ginoo. O grateful kay ko ana og tungod ana ni bukal akong kadasig. Unya flat kay mi nangatog pag Sabado kay hago kay ngayon ko. Ugma nang labhunon mga inana mga dagan kay Batonsbek. Pasalamat ko sa Ginoo nga na okay ra pud mga chores na naapas ra. O grateful ko sa Ginoo sa maong gasa nga ang akong trabaho na sa balay kay makakuan ra ba makalihok-lihok nya gitabangan sad mig bantay sa mga bata adto sa school kay kana mabian man ang work no kung adto sa school. So mao na pasalamat ko sa Ginoo yapong gitagbo ang tanan nga ang among kanang tingbayad mga unsam to last week. Kay grabe kay pagkatagbo sa Ginoo mga igsoon kay medyo na delayed ang sweldo ni Ray kay unsa na sa bills. Pero ang pamagis Ginoo grabe kayo ko Lord saon ka mo pagtagbo no na pizza size na tingbayad. Ang amazing kay giingnan mi sa ako ang amo naman siya yung mga extra na mga gitrabaho para sa ako ang kanang ko ang gitrabahoan. Na instead na i-bill sa pizza 15 kay dungan sa ako kay i-bill sa end of the month. Ug nasaklo jud mga igsuon ya. Mo na ko grabihas Ginoo gid grabe gid kayo yang timing og yang pamaagi ba kanang kada bitang di ka mao na ba ning saan ka nimo Lord excited ko asa nimo ipagi mong panalangin kaning bintana o grabe kang Ginoo gyud kanang di gyud nimo siya matugkad ba na bona tinuod jud na kanang in all your ways acknowledge him kay
kana tanan na mga desisyon sa atong kinabuhi no importante gyud na ang Ginoo gyud maoy kanang sana dili lang i-consult but mo gyud halaran ba na Lord, ang kinabuhi, it's about you, it's not about me. Dili sa akong comfort, kundi mahitungod nimo Ginoo. Ug mo na gihapsay ni Lord tanan ug sa hinay-hinay. Mo na while waiting, kung namoy kaila ng bantag bata, ingna ko ha. Daan na lang ni advertisement. Kay kinahanglan jud kayo namo gyud. Mo na nagpasalamat ko ni Lord sa kusog, sa kaalam, sa pabor na despite sa tanan, nagpabilin tang madaogon. Amen. Amen. Ako last tigsoon ha. Kadi kafugngan. Kuan, di ba usually kung mag-pray ta kada adlaw kay ang atong pangayoon sa Ginoo kay favor, protection o grace, grasya. Nya gahapon akong gipakapinan sa Ginoo ko Lord, karong adlaw mangayo ko sa imong pabor, grasya, protection, panalangin. O Lord, ang akong pangayoon kay milagro. Nganong milagro man igsoon tungod kay naka-schedule ang sakyanan nga ilisan siya og spark plug. Nya basta musod na gani ka ng Toyota, mag-expect ikag dagko nga bayran bisag ako kay baw pilang bayron no na ng spark plug no pero kanang mag-expect na ka ba nga dagko nga amount. Nya ang ako pong usa nga pangayo nga milagro sa Ginoo kay si Praise lapas na siya og mag 7 days na siya nga nag-ubo ba. Yes, though nag-take siya antibiotic. Nya nana ko sa Ginoo Lord karong adlaw mangay ko nimo og milagro. Og tuod man igsuon pag adto na mo og Toyota, napasalamat ko sa Ginoo kay gimilagruhan sa Ginoo nga gamay ramig na bayran nya ang nakanindot pagid sa Ginoo ug ang nakanindot pagid kung magampo ka sa Ginoo imong unhan sa pagampo. Kay ang kadtong amo ang gi-contact sa taga Toyota igsuon kay ang katong sakyanan na siya kanang kang-adaan ba nya usahay kay ako may mag-car wash ana kay para save masiko gana kanusa kani siya mauli pagbalik no mapilit ba ang katong luyo niya nya ang akong gidaig ang Ginoo kay iyang gihikap ang kasing-kasing atong tawhana nga siya ra gid mismo nag-ayo ba nga wala siya ingna, wala siya suguan niya, iya paging gipakapinan ang usa talas para krudo. Na siya gibutang para krudo para nindot ang kanang kuan bitaw sa gasolina ya nakaana ko nga Lord. Mauni ang milagro nga akong nakita karong adlaw. Nya paguli na namo igsoon didto mi og Mactan New Town kuyog ang pamilya si Praise paguli kay sige na siya og ubo-ubo. Nya kalit lang pag adto na sa City Homes ni sakit ang iyang tiyan. Nya akong gihilot, akong gihapasan. O pag hapit na namo mauli igsuon kay nag-CR siya. Nya pagkahuman, nagsuka bito na siya daghan kay stanan. Nya dito na ko nakita ang iyahang, katong sa iyahang ububag, nakaanak ko Ginoo. Mauni ang ikaduha nga milagro nga akong gipangay nimo nga si Praise kay makuha nang iyang ubo ug pagkatug niya igsuon kay wala na jud siya nagubo-ubong mao na nga nakaanak ko nga dalaygon gid ang Dios buhi siya nga maminaw sa atong mga pagampo nya muhatag gid siya sa milagro nga imong gikinahanglan sa dihang mahimutang mainampuon ug magdasalig gid ta permi sa Ginoo sa Ginoo lamang ang tanang dungog ug himaya amen. Praise God. Nindot kayo mga kadaugan, mga igsoon. Nagpamatuod na sa niya. Grabe kayo, kamilagruso, gamhanan ang atong buhay nga Dios. Amen? O karon mga igsoon, anhita sa sunod na bahin. O ako ang gihangyo si Ma'am Elsie.